Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Minsan pa, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia mula po dito sa Winnipeg Unida Christian Church o sa Winnipeg, Canada. Bumabati po sa inyo ng isang magandang araw, dalangin ng aking puso. Nadatnan po kayo ng pamamahayag na ito na kayo pong lahat ay nasa mabuting kalagayan. Magpapatuloy po tayo sa ating pag-aaral sa araw na ito sa Aklat ng Mga Gawa or the Acts of the Apostles. Nasa chapter 6 na po tayo at ang chapter 6 verses 1 to 7 ay pinamagatan po nating Serving God's People with Wisdom and Unity. Para po sa ating pag-aaral, samahan ninyo akong basahin ang mga talata, Aklat ng Mga Gawa, Kapitulong 6, talatay 1 hanggang 7. Ganito po ang sinasabi. In those days, when the number of disciples was increasing, the Hellenistic Jews among them complained against the Hebraic Jews because their widows were being overlooked in the daily distribution of food. So the 12 gathered all the disciples together and said, "It would not be right for us to neglect the ministry of the Word of God in order to wait on tables. Brothers and sisters, choose 7 men from among you who are known to be full of the Spirit and wisdom. We will turn this responsibility over to them and will give our attention to prayer and the ministry of the Word." This proposal pleased the whole group. They chose Stephen, a man full of faith and of the Holy Spirit, also Philip, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas, and Nicholas from Antioch, a convert of Judaism. They presented these men to the apostles who prayed and laid their hands on them. So the word of God spread. The number of disciples in Jerusalem increased rapidly, and a large number of priests became obedient to the faith. Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkabasang ito at pagkadinig ng kanyang mga banal na salita na sa araw na ito'y ating pagbubulay-bulayan. Before we go to the verse-by-verse discussion and explanation of Acts chapter 6, 1 to 7, might as well go to the context of the verses first. Balikan natin saglit ang context. So atin pong makikita mga kapatid, the growth of the early church in Acts 2 hanggang 5, mababasa natin na atin pong napag-aralan na the church in Jerusalem experienced explosive growth through the preaching of the apostles. Sa pamamagitan ng pagsama ng Espiritong Banal, nangalat ang mga alagad sa pamamagitan ng kanilang mahusay na pagpapahayag ng Ebanghelyo. Thousands, according to the scripture, were added to the faith, and the believers shared their possessions, and they cared for one another. Ang pangunahing pangalan na binanggit dito ay walang iba kundi si Bernabe o si Barnabas. Ibinenta ni Barnabas ang kanyang ari-arian, walang nag-utos sa kanilang gawin ang bagay na yon. Ito po'y bunga ng isang marubdob na pag-ibig sa kapatiran at pagnanasa na maging katuwang sa gawain ng pagdamay sa isa't isa. Ang bawat isa'y nangako, ang bawat isa'y sumunod, at nakita natin yung mag-asawa, si Ananias at si Safira. Pero sa kanilang pangako, hindi naman sila tumupad. Tandaan po natin, with growth came challenges. Nagkaroon ng mga oposisyon, hindi lamang sa labas, kundi maging sa loob ng iglesia. Persecution, imprisonment, threats, and problems from within like the deceit of Ananias and Safira, naranasan po ito ng unang nagsisimulang iglesia. So, kahapon nakita po natin na hindi napigil ang gawain ng Panginoon. Sa ating pag-aaral, atin pong nakita na sa halip na mapigilan ng mga oposisyon ng Sanhedrin ang gawaing pangangaral, lalo pong nag-umigting ang desire ng mga alagad
na ipangaral ang Ebanghelyo. So the church was growing, filled with the Holy Spirit and power, yet even in the midst of growth, continuous challenges arose. Kaya sa Acts chapter 6, 1-7, it shows us how the apostles and the church responded to some practical problem in a way that preserved unity, strengthened service, and glorified God. Katulad po, mga kapatid, ng mga iglesia sa panahon natin, problems can arise, and when people are overlooked or when responsibilities are not clearly managed, ano nangyayari? Nagkakawasak-wasak ang simbahan. But God's wisdom teaches us how to handle them faithfully. Ang Acts chapter 6, 1-7 ay hindi naman ang pangunahing unang problemang dinanas ng unang iglesia. Pero makikita po natin sa halimbawang ating pag-aaralan ngayon na napakahalaga ng karunungan sa pag-handle ng anumang problemang pagdadaanan ng iglesia. Ang mga leaders, ang mga tagapanguna ay dapat mapuspos ng wisdom from God on how to handle these problems, or else it will create more problems in the future. Makikita po natin, mga kapatid, na minsan sa simpleng pagkain, sa simpleng paghahanda ng pagkain, kung sino mauuna at sino mahuli ay nagiging cause pa ng dibisyon sa simbahan. Kaya atin pong tatalakayin ang mga bagay na ito. Let us go to the verses one by one para atin po itong lubusang maunawaan. So, una po nating pagtutuunan is the problem in the church. Ano po ang problema? Acts 6:1. Now, in these days, when the disciples were increasing in number, so ang sabi dyan, increasing in number. So, ibig sabihin, they are growing. They are in the upward trend. At kapag ang isang simbahan, organisasyon, o anumang bagay ay paangat, asahan nyo, hindi naman po pwedeng walang suliranin yan. It is common in business, it is common in any organization, even in the church. Ang sabi po ng Acts chapter 6 verse 1, sulat ito ni Lucas, sabi niya, nung mga panahong yon, ang mga disipulo'y dumadami sa numero. Alam niyo po, mga kapatid, sa verse 7 nga, sabi, pati mga priest. Ibig sabihin, yung mga Judaistic priest, nakumbinsi nila. Naging tapat ang mga paring ito sa turo ng mga apostol. So, noong lumalago sila at dumadami na, eto na ngayon, meron ng mga complaint. At ang sabi, a complaint by the Hellenists arose against the Hebrews because their widows were being neglected in the daily distribution. Distribution of what? Distribution of food. So atin pong ipaliwanag ito. The church was growing rapidly, but in the daily distribution of food, yung mga babaeng balo, ang pinag-uusapan dito ay babaeng balo eh. Wala na po silang mga asawa. Wala na po silang pwedeng kumilos para sa kanila, especially yung mga matatanda na siguro ito, ano po? At ang sabi, sila ay na-overlook. Minsan, common ito, miski sa simbahan, ano? Pag ang tao gutom na hindi na iniintindi yung iba eh. Tapos pag umiral yung ating mga personal at physical na pangangailangan, di na natin napapansin yung pangangailangan ng iba. Kapatid, ikaw, minsan nakapila sa buffet, di ba? Yung mga church gathering, minsan buffet naman, hindi na tinatakal. Alam niyo po, as much as possible, ayoko po nung tinatakal eh. Diba? Yung halimbawa may handaan sa simbahan tapos tatakalin mong gano'n, no? Yung ano, para kang nasa restaurant. Ano pong gusto nyo? Hindi naman dahil sa mga kapatid, pinagdududahan natin yung iba na talagang magsasyaron o yung iba kukuha para iuwi. Hindi naman sa ganoon. Pero siguro ang dahilan, dahil talagang likas sa tao, mga kapatid, hindi na iniisip ang kasunod. Hindi na iniisip kung may matitira sa iba.
Kasi normal yun eh. Pag nakita natin may 10 putahe, gusto natin kunin lahat yung putahe at matikman lahat. Na po ang problema, ito yung tip sa mga naghahanda. Yung mga bago-bago lang po naghahanda, ano po, mas mainam na maghanda kayo ng 2 putahe na sapat sa lahat kaysa napakaraming putahe na hindi sasapat sa lahat dahil ang nangyayari dyan, tiyak na kukulangin ka kung marami kang ang putahe pero hindi makakasapat ang bawat putahe sa lahat. Bakit kamo? Kasi lahat ng tao, kukunin lahat yung mga putaheng yun, titikman nila yon. Minsan ang perception ng naghahanda hindi naman nila kukunin lahat yan kasi meron namang ayaw nito, merong ayaw noon. Assumption nyo lang yon. Most of the time, lahat yan ay titikman at dahil lahat yan ay titikman, kukulangin. Pagdating sa dulo, pinagpispisan na lang po talaga ang madalas na inaabutan. Kaya ito ang tip ko kasi madalas akong maghanda at madalas po na talagang maramihan kaming maghanda. So ang ginagawa po, magkaroon kayo ng 2 dish na siguraduhin ninyo na sagad hanggang dulo. Hindi na baling ko konting putahe basta sapat kaysa ubod ng daming putahing tigko-konti. Dahil sigurado, pagdating sa dulo, pinagpispisan. I think ganito ang nangyayari. I think yung iba talagang kumukuha ng madami. Balawbaw naman talaga. Okay lang naman kung mauubos. Pero madalas na obserbahan ko, kukuha ng marami pero ang nasa isipan, pag hindi niya naubos, iuuwi niya eh. No, ganun pong nangyayari. Kaya nauso ngayon yung tinatakal. Bigyan muna natin ng taga-tagalawa. O, tigi-tigi 1 piraso. Kung gustong bumalik, saka na lang bumalik. At least mapakain nga muna lahat. At kung may sosobra, saka mag-sharon. Saka mag-uwi. So, I am just explaining some practical tips paano i-manage ang mga pagpapakain, especially sa simbahan. But, at the end of the day, meron pa ring mga reklamo. Now, paano ito hinandle ng unang simbahan? Ang sabi po sa talata, yung mga widows overlook. So, yung mga Hellenist, sila po yung mga Greek-speaking Jews. Hudyo sila, pero tawagin natin silang mga mistisong Hudyo. Marunong na sila ng Griego. At itong mga to, they felt neglected compared doon sa mga original. Yung mga Hebrews na nagsasalita ng Aramic. No? Mga Hudyong Aramic. So, pakiramdam nila, hindi sila importante. Kaya, nagsumbong sila sa mga apostol. So, anong lesson ito? Tama naman na makarating sa concern ng mga leaders ang ganitong mga pangyayari. So, growth, tandaan po natin, ang unang lesson yan, growth brings challenges. Every time na dumadami, tiyak may problema. Every time na lumalago, tiyak na may problema. Kahit nga sa magkabarkada, 2 lang kayo ng barkada mo, may problema kayo. Lalo na kung naging 3 kayo, naging 4, naging 5, mas dumadami ang barkada, mas gumugulo at nagkakaproblema. Ang pamilya, mag-asawa at 1 anak, may problema din eh. Lalo na kung dumami yan, 12 anak mo. Di ba? Every time that there is growth, it brings challenges. Ganon din sa simbahan. Ano po? Where there are people, there will be problems. And most of the time, ano ang problema? Neglect. Even unintentional neglect can cause division. Mga kapatid, hindi po ako naniniwala na sinadya ito eh. Hindi po ako naniniwala na sinasadya ng mga Aramic-speaking Jews na wag tirhan ng pagkain yung mga Hellenist. Hindi naman po siguro talaga sinadya na, tayo una, hayaan natin yan, mga mistiso lang yan, wag natin sila pagtuunan ng pansin. Kasi nakita naman natin sa unang bahagi ng Aklat ng Mga Gawa na ang pag-ibig at pagdadamayan sa isa't isa ay nananatili at naghahari. Pero bakit dito po sa oras na ito ay parang nawala na ba yung pag-iibigan at yung pagmamahala nila sa isa't isa bilang iglesia? Palagay ko po'y hindi naman. So marahil ito'y unintentional
Pero laging nangyayari. Hindi po ba mga kapatid, kapag ikay gutom na gutom, naparami ka ng kuha ng pagkain sa buffet ng simbahan, hindi mo na naisip yung nasa likod. Ngayon, naalala mo, may naubusan pala sa likod. Di ba kung maaari lang isoli mo yung nasa plato mo para makakain din yung iba. Pero huli na. Huli na. Nakuha mo na O marahil nga, naisubo mo na yung iba doon. So, ganun po marahil lang nangyari dito. Pero kapag nagiging common at lagi itong nagaganap, magiging cause ito ng division. Magiging suliranin. So, bilang illustration mga kapatid, imagine a large family meal where only some children are served while others are left waiting. Ano pong mangyayari? Even if it wasn't on purpose, those left out will feel hurt. Katulad din naman sa simbahan, ang paglilingkod ay dapat sa lahat. Hindi po pwedeng merong paborito at merong hindi. Merong pinaglilingkuran at merong hindi. Merong kakain at merong hindi. At dapat walang sacred cow. Mga kapatid, magkakapatid tayong lahat Hindi naman palibasa kabilang ka sa isang small group dito. Ang kapatid mo lang ay yung small group mo. Hindi naman palibasa kabilang ka sa ganitong kapisanan, ito lang ang kapisanang ito ang kapatid mo. No, we are called as a body. At we are called to serve one another. Again, let me remind you, hindi naman siguro sinadya na itong mga Helenista ay huwag pakainin. Pero ang nangyayari nga po, paulit-ulit na nagaganap ito at dahil paulit-ulit na nagaganap, dumating ito sa atensyon ng mga apostol. Ngayon ang tanong, anong gagawin ng mga apostol sa sumbong na ito na merong mga kapatirang balo na hindi nakakakain at hindi nasa-serve yung purpose ng pagpapakain? So tingnan po natin ang naging tugon ng mga apostol sa verse 2. Ano po ang sabi? Acts 6:2, and the 12 summoned the full number of the disciples and said, "It is not right that we should give up preaching the word of God to serve tables." So, pag-aralan po natin ang tugon. Acts chapter 6 verse 2. Ang paliwanag, the apostles realized they could not neglect their primary calling, preaching and teaching the word by taking on responsibilities of food distribution. Nakita po ng mga alagad na napakaliit naman na bagay niyan para paakyatin nyo pa dito sa amin. Napakaliit na bagay para kami pa ang mag-isip paano gagawin niyang distribution ng food. Paano kami pa mag-iisip at magbabantay sa oras ng pagpapakain. So ano pong lesson na makikita natin dito? Spiritual leadership must keep priorities straight. Dapat yung mga leader ng simbahan, especially the pastor, ay nakatuon doon sa kanyang tunay na trabaho. Doon sa kanyang dahilan ng pagkakatalaga at sa dahilan ng kanyang pagiging lingkod ng Diyos. Meron po talaga namang distribution of labor dapat hindi po ba? At yun ang dahilan, kaya dito sa oras na ito, naging matalino ang mga apostol. Pastors and leaders are called primarily to prayer and ministry of the word, while the church shares in service. Malinaw dito, mga pastor, huwag ninyong akuin lahat ng trabaho. May mga bagay na hindi naman talaga trabaho ng pastor. At dito, nilinaw yan, pati ba naman pagpapakain, trabaho pa ng pastor? Well, may mga pagkakataon na kung libre naman ang pastor at nag-e-enjoy siyang gawin yan, wala akong problema dyan. Pero hindi obligasyon ng pastor na pati ang kusina ay pakialaman pa at dalahin pa kay pastor ang mga pasaning ito ng iglesia.
Binigyan na nga tayo ng halimbawa sa aklat ng mga gawa on how to handle these things. So bilang illustration nga a doctor who spends all day fixing the hospital's plumbing cannot treat patient. Nakita niyo po ba sa ospital ho ba, pag nasira ang lababo, si Pastor Pata, si Dr. Pata tawagin? Kapag na-flat ba ang ambulansya, kay doktor ba tayo pupunta? Kapag nasira ho ba yung mga oxygen tank, o si doktor ho ba yun? No. Kaya nga po ating nililinaw bilang illustration, a doctor who spends all day fixing the hospital's plumbing cannot treat patient. Likewise, spiritual leaders must focus on feeding God's people with the Word. Kaya ang mga pastor na umaakto at tumutugon sa pangangailangang menial o yung mga non-necessary things at mga minor things ng member ay nagkakasala sa kanyang pagkatawag. Kung ako bilang pastor ay tutugon na lang sa lahat ng pangangailangan ng miyembro na maliliit na mga bagay, ay nagkakasala ako sa aking calling bilang pastor. And just like the answer and the response of the apostles to the people, huwag nyo kaming abalahin. We should not give up preaching the Word of God we should not give up preaching and instead serve on the table. Hindi na po namin gawain yon. At ito po mga kapatid, ang dahilan kung bakit sa panahon natin, napakaraming mga illiterate na mga members ng church. Kasi po, ang gusto nila, natutugunan lang yung mga pangangailangan nilang mabababaw. Natutugunan lang yung kanilang mga emosyon. Natutugunan lang yung mga material nilang pangangailangan. Pero hindi na pagtutuunan ng pastor ang malalim na pag-aaral ng salita ng Diyos upang malalim din na makapangaral ng salita ng Diyos. Simple lang yan mga kapatid. Imagine ninyo, kung si pastor ay lagi na lang tawag, lagi na lang si pastor, may problema sa simbahan, si pastor. May problema sa ganito, si pastor. Lahat na lang lagi si pastor. What time can a pastor have on a deep studying of the Word? Nothing. Ngayon, kapag walang malalim na pag-aaral ng salita ng Diyos si pastor, anong malalim na salita ng Diyos ang ipapakain niya sa miyembro? Wala ding pakinabang ang mga miyembro sa pastor na ang natutugunan lang ay ang kanilang mga mabababaw na pangangailangan. Amen po ba mga kapatid? Now, so ano po ang naging solusyon sa problemang ito? Kasi ang sabi ng mga alagad hindi namin yung pwedeng intindihin. Iba trabaho namin So siyempre, yung nagsumbong at yung nagsabi ng issue at nagsabi ng problema, naghihintay sila ng solusyon. Ang tanong, saan ba manggagaling ang solusyon? Siyempre, sa mungkahi din ng mga leader. Kaya, tingnan natin dito, ano naging mungkahi ng mga apostol? Let's go to verse 3. Pumili kayo ng mga qualified na tagapaglingkod. At mababasa natin yan sa verse 3. Therefore, brothers, pick out from among you 7 men of good repute, full of the Spirit and of wisdom, whom we will appoint to this duty. So ano pong nangyari? So ano pong paliwanag? The apostles instructed the congregation choose men with 3 qualifications. Take note, no? Table lang yan mga kapatid. Pagpapakain lang yan. No? Mamamahala lang sa pagkain. Pero ano ang pinili? Matindi ang qualification. Kailangan may magandang reputasyon. No, hindi basta-basta. Maayos ba reputasyon yan? Kailangan puspos din ng Espiritu Santo.
At pangatlo, kailangan wise, may wisdom. Kasi nga, mamamahala sila eh. And every time na pamamahalaan ay tao, laging may conflict yan mga kapatid. Kailangan walang bias, kailangan puspos ng espiritu. At alam niyo po kapag sinabing puspos ng espiritu, na andoon yung mga bunga ng Espiritu Santo sa kanyang buhay. Katulad ng binabanggit po sa Aklat ng Galacia 5:22. At ang sabi po, maganda ang reputasyon. Ano po? So ano pong lesson nakita natin dito? Paglilingkod sa lamesa or serving tables, it is a practical ministry. But it is also an important ministry kasing katumbas marahil ng pangangaral ng Ebanghelyo. Huwag niyo pong iisipin palibasa sa simbahan, maliit lang ang inyong ginagampanan, mukhang kawawa kayo dahil meron pong mga ministry sa simbahan na elaborated and masyadong bongga kung tingnan, katulad ng mga tagapagpakanta, yung mga presiders, yung mga leaders, yung mga ganon. At minsan, di natin napagtutuunan ng pansin o hindi nabibigyan ng halaga yung mga naglilingkod lang sa lamesa, nagliligpit ng pinagkainan o nagwawalis, naglilinis ng simbahan. Take note, yung pong practical ministry is as important as preaching. But because both require a spiritual character, not just skills. Take note mga kapatid, kahit gaano ka kahusay sa musika, kahit gaano ka kahusay tumugtog ng gitara o kagaling kumanta, kahit kaboses mo si Matt Monroe, kung wala kang reputasyong maganda, no, kung ikay hindi puspos ng espiritu at ikaw ay hindi full of wisdom, which are the three main qualifications for servant leadership, wala kang karapatan. Amen? Kasi nakikita natin ngayon, no? Tugtog nga ng tugtog. Ang galing tumugtog sa simbahan. Pagdating ng gabi, tugtog din ng tugtog sa inuman at sa lasingan. Ano yun? Di po ba? Kahit gaano kahusay ang talento mo, may qualifications ang mga talent na ito. We both preaching and serving in the menial job of the church or even in the practical ministry of the church require spiritual character and not just skills. Yun po yung nakita natin dito. Kaya sabi ng mga alagad, sige, pumili kayo sa inyo ng 7 lalaki. 7 men. Those are the qualifications. Pero anong sabi? Good repute, full of the Spirit, and full of wisdom. Now, bilang example, si Stephen, one of the 7, he was later described as full of faith and the Holy Spirit. And he was used powerfully by God. Amen? So this shows that even those serving in practical ways can be instrument for great spiritual impact. At alam niyo po ba mga kapatid, si Felipe, bagamat isa siya sa 7, siya ang unang pinatay at pinagbabato dahil sa kanyang pananampalataya. Amen po ba mga kapatid? Now, tingnan po natin bakit ganito ang iniutos ng mga apostol. Bakit ganito ang kanilang advice na gawin? Pumili ng mga 7 lalaki. Ang sagot po niyan nasa chapter 6 verse 4. Makikita natin yung commitment ng mga apostol. Ano ang kanilang commitment? Sabi sa verse 4, we will devote ourselves to prayer and to the ministry of the word. Kaya bilang paliwanag dyan mga kapatid, the apostles reaffirmed their primary calling. And their calling is prayer and preaching of the word.
Ito po yung napakahalaga. Their effectiveness in leadership depended on their dependence on God and faithfully proclaiming His Word. Huwag niyong kakalimutan ang effectiveness, ang pagiging epektibo ng tagapanguna, ang pagiging epektibo ng pastor ay nakasalig sa kanyang matibay na pagdepende sa Diyos at ang kanyang matapat na pangangaral ng Ebanghelyo. Those are the primary thing. Hindi po magpatawa ng magpatawa, hindi ang mag-visitation ng mag-visitation, hindi ang kung ano-anong mga gala, punta rito kung saan-saan, o pagsali sa mga ministerial fellowship at kung ano-ano pa. Minsan ito'y napapansin ko sa mga pastor. Lahat na lang ng ministerial fellowship kasali. Madalas, alam niyo po, sorry, no? Pero I've been there. Naranasan ko na po yung mga ministerial fellowship niya. Bulahan lang ng bulahan yung mga pastor na yan. Sa halip na dapat nagko-concentrate doon sa gawain sa loob ng simbahan. Minsan nauubos lang naman yung oras niya mga pastor na yan sa kwentuhan. Payabangan ng kanilang mga ministeryo. I've been to that. Now, kung hindi ganun ang ginagawa nyo, praise the Lord. Pero sa mga naranasan kong ministerial fellowship sa Pilipinas at dito sa Canada, kaya tinigilan ko na yan kada dalo sa mga yan. Kaya ang pastor nyo, pag walang tigil ng kung saan punta ng punta, sa halip na mag-concentrate sa gawain ng iglesia, lugi kayo sa binabayad nyo. Lugi kayo sa pasweldo nyo sa pastor nyo. Lalo na kung isang beses, isang linggo nyo lang naririnig yung pastor ninyo tungkol sa pangangaral ng Ebanghelyo. The primary task of the pastor is to preach. If there is an opportunity, sabi nga ni Pablo, whether in season or out of season, preaching is the primary task of the pastor. Kaya napakalinaw Verse 4, we will devote. Pastor, kumusta? Nasaan ang devotion mo? Ano ang devotion mo bilang pastor? What is your prime devotion? Jogging, walking? Nagwo-walk din ako. I do walking also. Every day, almost. Biking? Hindi ako masyadong mahilig dyan. Jogging? No, yun. Minsan, pinopost pa jogging, walking, coffee fellowship, at kung ano-ano. Hindi ko sinasabing mali yan. Hindi ko sinasabing masama yan. Ginagawa ko rin yan Pero hindi yan ang devotion What is your primary devotion as a leader, as a pastor? Sabi ng mga alagad, we will devote ourselves to prayer and to the ministry of the word. Why? Kasi ang kanilang effectiveness sa pangunguna ay nakadepende sa malalim na commitment sa Ebanghelyo at sa salita ng Diyos. Ano pong lesson ito sa atin? Tandaan ninyo, when leaders are freed from distractions, the church benefits spiritually. Kailan tayo makakatulong sa ating pastor? Mga kapatid, kung gusto niyo tulungan ng inyong pastor, tanggalan niyo siya ng masyadong maraming gawain na makakaabala sa kanyang pag-aaral at pangangaral ng salita ng Diyos. Amen? So, kung gusto ninyo makatulong kay pastor, alam nyo, nakakatulong din naman yung mga ginagawa ninyo Like for instance, niyayakin nyo si pastor magkape, niyayakin nyo mag-jogging, nakakatulong yan. Nakakatulong, nakaka-unwind yan Yung minsan isang taon na Pastor's Appreciation Sunday, na bibigyan nyo ng gift card, o bibigyan nyo ng regalo, pag birthday, nakakatulong naman yun
Pero alam niyo po kung saan kayo makakatulong ng labis sa inyong pastor? Tanggalan niyo siya ng mga gawaing umaagaw sa kanyang opportunity makapag-aral at makapangaral ng salita ng Diyos. Freed your pastor from distractions and you will benefit from it. Amen? To illustrate, if a farmer spends all time repairing equipment and never plants seed, walang harvest sa panahon ng anihan. Amen? Kaya, ang iglesia, ang church, na inaagaw ang oras ng pastor para sa pag-aaral at pangangaral, asahan ninyo, wala ring bunga ang iglesia. And when I am referring to bunga, take note mga kapatid, I am not only referring to the numbers of people in the church. I am referring to the spiritual growth of the members. I am referring to the teachings that they are learning. I am referring to the spiritual maturity of the members. Tandaan, nakadepende ang paglago ng mga miyembro sa uri ng pagkain kanilang kinakain sa espiritual. Ang pagiging healthy natin physically, nakadepende sa ating kinakain. It will always be dependent on our diet, exercise, proper sleep. Yun po ang importante. But nourishment is one thing. Dito nga, pinag-aaralan natin, pagkain din. Dito, sa mga talatang ito, ang issue rito, kainan . Sa physical, importante ang physical food. Pero sa spiritual, importante rin ang malusog at masustansyang pagkain na ang naghahanda ay walang iba, kundi ang pastor. Amen? So, pastors must sow God's word while others serve in supporting roles. Amen? Now, sundan natin papaano sila pumili. The unity in selection. Nagkaisa sila. Verse 5 to 6. And what they said pleased the whole gathering. And they chose Stephen, a man full of faith and of the Holy Spirit, Philip, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas, and Nicholas, a proselyte of Antioch. This they set before the apostles, and they prayed and laid their hands on them. Anong paliwanag? The church agreed. They selected 7 men, most with Greek names, showing sensitivity to the Hellenist concern. Pumili sila. Matalinong pagpili. So, ang pinili nila mostly nakakiling doon sa nangangailangan ng paglilingkod. Amen po ba mga kapatid? Kasi kung pipiliin nila mga Hudyo rin, mga Aramic speaking, edi ganun din yun. Papabor din yung mga yon sa mga kalahi nila at mga katulad nilang nagsasalita ng ganung wika. Napakahusay ng pagkakapili. Kaya mga kapatid, sa loob ng iglesia, ang pastor dapat sensitibo din sa mga marginal group na hindi na paglilingkuran. Alam niyo, recently I was, nagkaroon ako ng time na mag-isip. Sa loob ng simbahan, sa setting namin sa Winnipeg, Unida, may mga grupo na hindi namin napaglilingkuran ng husto. Bakit po? Kasi when it comes to men, women, may mga officers na yan, may mga kapisanan na yan. Meron po kaming kapisanan ng kababaihan, may kapisanan ng kalalakihan, meron po kaming kapisanan ng kabataan, meron na po kaming kapisanan ng young adult ngayon. So ang category, kapag ikay binata, dalaga, at ang edad mo
ay 25 na pataas, no? Ikaw ay young adult na, dalaga no? Binata. So kahit umabot ka ng 50, no, hindi actually kapag 45 pataas, ililipat ka na sa kalalakihan. At ganun din naman, pwede ng kababaihan 45 pataas, yung ganung edad. No po? Hindi ka na sa young adult kasi may edad po sa edad namin ibinabase. So, ang recently naging problema namin, yung mga young married. Kasi automatic kapag ikay nag-asawa sa ibang church, lilipat ka na sa kababaihan kasi iba na concern mo nanay ka na magiging nanay, so kababaihan ka na. Ikaw naman, nag-asawa ka, lilipat ka na sa kalalakihan. Ang problema, yung age difference. Kaya yung mga young married, halimbawa, nag-asawa ng 24. Naku, isasama mo na ba yun doon sa mga 45? So, ang layo ng gap. Kaya ang nangyayari, yung mga young married namin sa church, ayaw mag-join sa kababaihan, ayaw din naman sa kalalakihan. Nangyayari po yun. So, it came to my knowledge na hindi pwede itong ganito. Dumadami sila. Ngayon, ang dami po ng mga young married na wala silang organization. Kaya what I did, ginather ko po itong mga young married couple na ito. Ang dami po nila. Alam niyo po, sa church, nasa around 26 na yata sila. Can you imagine that? Dami nila na pwede nang maging isang kapisanan. But unfortunately, wala po sa structure ng simbahan ang young married. Wala po siya. Kailangan i-legislate. At dito po sa Canada, kailangan kong ipasok yon sa Asambleya para ang General Assembly ang mag-approve ng pagkakaroon ng young married group o young married ministry. So anyways, naikwento ko lang. Importanteng alam at nakikita ng lingkod at ng pastor ang mga pangangailangan na ito. Kaya they prayed, and that is what we're doing right now. We are praying na sana nga ay maipakilala namin ang young married na isang kapisanan. Dito, ang ginawa nila, ipinanalangin nila at pumili sila ng 7. So they laid hands on them, symbolizing commissioning and blessing. Amen? So, ano lesson? Problems are solved when the church works together in unity, guided by prayer and spirit-filled decisions. So to illustrate, yung choir sings beautifully only when everyone follows the same conductor. So unity in the church comes when all follow Christ's direction. Amen? Now, anong result nito? Anong resulta? The result of godly order, verse 7. And the word of God continued to increase, and the number of the disciples multiplied greatly in Jerusalem, and a great many of the priests became obedient to the faith. So anong paliwanag? Because the problem was resolved, and it was wisely resolved, the church grew even more. Word spread, more disciples were made, and even Jewish priests, can you imagine? They turned to Christ. Alam niyo po, kung meron pong isang priest na gusto ko sana nga na born again din at sumama sa mga alagad, walang iba kundi si Gamaliel, yung pinag-aralan natin last day. Because Gamaliel was full of wisdom. Pero wala namang pong binanggit dyan. Kung si Gamaliel nga ay naging lingkod din ng Diyos o naging isang Kristiyano. But anyway, nakita po natin ang bunga. So ano lesson? When the church is united, organized, and spirit-led, gospel advances powerfully. To illustrate, a well-organized army is more effective in battle. Likewise, a well-ordered church becomes a strong witness to the world. Ang simbahan na may kaayusan, nananatiling matibay na witness, na saksi sa buong mundo. Amen?
Now, anong application nito for us today? Una, we need to care for all members. Amen? No one should feel neglected in the body of Christ. Kung you feel neglected, the best that you can do, wag maghintay. Sabihin mo, kailangan po namin ng ganitong ministry. Ako po'y magpapatalaga ng kotse. Ako po'y magpapapray over. Ako po'y magdededicate ng bahay. Ang anak ko po'y ipapakasal. Huwag po kayong makiramdam. Sabihin niyo po, hindi manghuhula ang mga pastor para hulaan kung anong pangangailangan ninyo. Again, our main task is to preach and concentrate on prayer. Pero hindi nangangahulugan na hindi na namin kayo paglilingkuran sa maliliit na mga bagay na inyong kailangan. If you need us, then tell us. Second, keep priorities right. Leaders must focus on prayer and the word. Value every service, whether preaching or serving tables, they are all ministry and they are all matters. Fourth, work together in unity. When problem arise, solve them with wisdom and prayer. At panghuli, expect growth. When the church is ordered biblically, God brings the fruit. Amen? So bilang closing illustration, a lighthouse keeper was given oil to keep the light burning so ships could safely sail. But he began using the oil to help neighbors with lamps in their homes. Soon, the lighthouse went dark and the ships were wrecked. Merong pagkatawag at dapat maging tapat sa pagkakatawag. Huwag tayong ma-divert sa ibang importante rin naman marahil para makalimot sa pangunahing gawain. The good intention of the lighthouse keeper caused disaster because he neglected his main duty. Likewise, the pastors must keep the light of the world burning through preaching and prayer, while the church helps with other ministries. Only then, the church guide the world safely to the Lord Jesus Christ. Now, let us go to the reflection question ng Acts chapter 6, 1-7. Medyo iniba ko ang atake sa reflection question ngayon. Una, anong mga concern sa simbahan? 1. Caring for one another. In Acts 6:1, some widows were overlooked in the daily distribution. Tanong, are there people in our church or community today who might feel overlooked or neglected? How can I personally show care and attention to them? 2. Priorities in ministry. The apostles recognized they must not neglect prayer and ministry of the word. Verse 2 and 4. So ang tanong ngayon, in my own life, do I keep prayer and God's word as my highest priorities? Or do I allow busyness to distract me from what matters most? Third, quality of service. The 7 chosen men were full of the Spirit, wisdom, and good reputation. Ayon sa verse 3. Now, question. If someone were to describe me, would these qualities be true of me? In what areas do I need the Holy Spirit to grow my character? This question was addressed to the leaders, to the chosen council of the church. If someone were to describe us, would these qualities be true to us? Fourth, unity in the church. The whole congregation agreed on the solution. Ayon sa verse 5. Tanong, when problem arise in the church,
Am I quick to complain? Or do I seek to be part of the solution that brings unity? And the last, impact of godly order. Because the church handled these issues well, the word of God spread and many came to faith. Verse 7. Tanong, how does my attitude, and participation in the church either help or hinder the spread of the gospel? Pagpalain po kayo ng Panginoon, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel. Let us pray. Heavenly Father, we thank you, O Lord, for teaching us through your word how the early church faced challenges with wisdom, unity, and prayer. Forgive us, Father, when we neglect one another or lose focus on what truly matters. Help us to value every kind of service in your kingdom, whether preaching, serving, or supporting others. Fill us with your Spirit, that we may serve faithfully and grow in love and unity. May your words continue to spread through our lives and our church, so that many may come to know Christ as Lord and Savior. This we pray in the precious name of our Lord and Savior Jesus. Amen and amen. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga dito po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.